ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag merong hindi magandang nangyayari sa buhay natin, mahalaga na pag-isipan natin ng husto ang bawat hakbang na ating gagawin. Huwag magpadalos-dalos. Ikaw kabarangay, ano ang pinakamalaking pagkakamali mo sa buhay mo? Dear Papa Dudut, parte ng buhay ang pagkakamali dahil hindi naman tayo pinanganak sa mundo na perpekto. Simula pagkabata ay nagkakamali na tayo. At ang turo sa akin ng Nanay Esther ko ay ayos lang daw magkamali. Basta itama natin ito. Sa pagkakamali rin daw tayo natututo at yon ang dahilan kaya napasulat ako sa inyong istasyon. Bago ako magpatuloy sa pagbabahagi ng aking kwento ay gusto ko muna magpasalamat sa inyong programa na Barangay Love Stories. Sakaling mapili po ninyong i-air ang sulat ko. Ako nga pala si Arlene, 35 years old at taga Pangasinan. At kung ilalarawan ko ang aking sarili, masasabi ko na maawain ako na klase ng tao. Kumbagay malambot ang puso ko kahit kanino. Kaso lapitin din ako ng mga maling tao dahil mabilis ako magtiwala sa kanila. Madali din akong magpatawad at iyon ang dahilan kung bakit kahit ilang beses na akong saktan ng kinakasama kong si Efren, ay hindi ko pa rin siya magawang iwanan, Papa Dudut. Lasing lang si Efren noon, kaya nagawa niya sa akin to. May tinatanong kasi ako noon sa kanya eh. Siguro nakulitan kasi paulit-ulit na ako kaya napagbuhatan niya ako ng kamay. Yung galas mo sa kamay, tsaka kalmot sa braso, ano yan? Hindi to kagagawa ni Efren. Aksidente to sa bahay nung isang araw. Talaga lang ha? Baka naman pinagtatakpan mo lang yung lalaki na yun. Maniwala kayo. Mahal ako ni Efren. Minsan meron lang talaga kaming hindi pagkakaintindihan. Pero mali pa rin nasaktan ka niya, nak. Gusto mo bang kausapin ko siya? Wag, nanay. Baka lalang magalit sa akin si Efren eh. Sabihin niya pa na sumbongera ako. Tsaka pumunta lang naman ako rito para humingi. Ang tagal na rin nung huling beses na nagkita tayo eh. Ewan ko sa'yo, Ate Arlene. Ba't ganyan ka mag-isip? Unang beses pa lang sinaktan ka ng kinakasama mo, dapat nakipaghiwalay ka na sa kanya. Kaso hindi, nakisama ka pa talaga, pinaabot mo pa sa punto na pati si Lexie, nasaktan na rin niya. Makulit din kasi ang anak namin kaya napikon sa kanya si Efren. Huwag mo nang kampihan yung mokong na yun, naiinis lang ako lalo. Alam niyo naman na mabuting tao si Efren, di ba? Nagbago lang naman yung ugali niya nung mamatay ang anak namin eh. Hindi pa rin siya makausad at hanggang ngayon sinisisi niya pa rin ako kasi pinabayaan ko yung anak namin. Pero aksidente ang nangyari. Wala ka namang kasalanan dun, nak. Tama naman si nanay. Namatayan ka rin ng anak, hindi lang siya, kaya ba't ganun siya umasta? Intindihin na lang natin si Efren. Tsaka sinusubukan naman niyang tanggapin eh. Hindi lang talaga madali. Galit siya sa mundo kaya dadamay kami ni Lexie. Pero mali pa rin na sa inyo niya ibunton yung galit niya sa mundo. Saka di ka ba naaawa kay Lexie, ate? Batang-bata pa yung anak mo, nakakaranas na kagad ng ganyan. Baka hindi mo na lang namamalayan, nagtatanim na siya ng hinanakit sa'yo bilang nanay niya. Kasi di mo man lang siya matulungan makawala sa ganyang klase na sitwasyon. Anong gusto mong gawin ko? Sige nga. Hiwalayan ko si Efren. Alam mo, hindi ko kaya, Aldrin. Saan na lang kami pupulutin ni Lexie pag umalis kami sa puder ni Efren? Tsaka mahal ko si Efren eh. Ate Arlene, wala na sa lugar yan.
Dami mo kinatatakutan pero di ka natatakot para sa magiging buhay ng anak mo pag ganyan yung kinalakihan niya. Tama si Aldrin, nak. Sana mapag-isipan mo ang mga sinabi niya bago pa mahuli ang lahat. Papa Dudut, matagal na kaming nagsasama ni Efren. Nagkaanak kami ng isang batang lalaki na kalaunan ay namatay din pagkaedad nito ng 2 taon. Nalunod kasi sa ilog ang anak namin na siyang dahilan kung bakit tumabang ang pagsasama naming dalawa. Bago kami nagkakilala ni Efren ay meron na akong anak sa pagkadalaga, si Lexie. Tanggap naman siya ng kinakasama ko noong una pero pagkatapos noong insidente, nakaranas na rin ng pagmamalupit sa kanya ang aking anak. Habang tumatagal ay napansin ko na lamang na unti-unting nagtatanim ng galit sa akin si Lexie. Dahil sa pagmamalupit sa kanya ng tatay-tatayan niya, ayaw na niyang umuwi sa bahay. Sa edad niyang 12 ay natuto na siyang magrebelde. Sinisisi niya rin ako dahil hindi ko raw magawang iwanan si Efren. Yun din ang eksaktong mga kataga na sinabi sa akin ni Nanay at Aldrin. Kaya nga pinag-isipan ko ng husto ang sumunod na desisyon na ginawa ko. Tahan, anak. Tahan. Ligtas na kayo ni Lexie. Salamat po, Nay. Namumuro na talaga yung Efren na yan Dapat sa kanya pinapadampot na sa mga pulis. Hayaan mo na, Aldrin. Ang mahalaga nakalayo na kami sa kanya ni Lexie. Ayoko nang umuwi sa bahay. Ayoko nang makisama sa kanya. Baka pag nagtagal mapahamak na talaga kami ng anak ko. Buti naman nakakapag-isip ka na matino. Tagal ko na sinasabi sa iyo yan pero wala, tigas talaga ng ulo mo Pasensya ka na. Ewan ko rin ba sa sarili ko kung bakit ako ganito. Masyado akong nabulag sa pagmamahal ko kay Efren. Pero gusto ko lang naman magkaroon ng kumpleto at masayang pamilya si Lexie. Masama ba na hangarin ko yun? Hindi, nak. Saka, saksi kami ng kapatid mo kung paano kayo nagmahalan nun ni Efren. Umasa kami na siya na talaga ang tamang lalaki para sa'yo. Pagkatapos mong maranasang masaktan at iwanan ng tatay ni Lexie. Pero siguro hindi pa rin talaga niloob ng langit na makamit mo ang bagay na yon. Dahil nga sa pagbabago ng kinakasama mo. Kaya tama lang na iniwan niyo na siya. Nasaan na noon ko pa ginawa? Hayaan mo na. Nangyari na Saka sabi mo nga, mahal mo si Efren. Kaya di ka agad nakabitiw. Pero ngayon naman nagkalakas ka na ng loob na hiwalayan siya at umusad kasama ang anak mo. Pero ang totoo, pakiramdam ko naliligaw pa rin ako. Kahit nabuo naman ang desisyon ko na makipaghiwalay na ng tuluyan kay Efren. Parang may parte sa puso ko na hindi sigurado. Hindi ko po kasi alam kung anong magiging epekto nito sa anak ko At sa amin na rin. Kung paano kami mabubuhay ngayon na wala naman akong kapera-pera. Natural lang na katakutan ng mga bagay na hindi mo alam. Pero nandito naman kami ni Aldrin Di ba, anak? Oo naman. Dito na muna kayo para may kasama si nanay. Para di rin ako masyado nag-aalala sa kanya pag pumapasok ako sa trabaho. Salamat, Aldrin Salamat din po, Nay. Pero nahihiya pa rin talaga ako sa inyo kasi syempre, magiging kargo nyo na kami ni Lexie. Hayaan nyo, maghahanap na lang ako agad ng trabaho para naman makatulong kay Aldrin. Sige, anak. Ikaw ang bahala, pero wag mo na munang isipin yun. Ang mahalaga nandito na kayo. Sama-sama na tayo. Hindi na kami kakabakaba ni Aldrin na baka kung anong mangyari sa inyo sa piling ni Efren. Basta, anak, siguraduhin mo na hindi ka na babalik sa kanya, ha? Opo, Nay. Oo nga ate. Kahit na humingi pa siya ng tawad, huwag ka basta-basta bibigay. Kasi pag ginawa mo yun, sasabitan na kita ng medalya dahil sa katangahan.
Ay, ikaw talaga, Aldrin. Ay, pabayaan mo ng ate mo. Huwag mo na siyang asarin. Magtiwala na lang tayo sa kanya na mapapangatawanan niya ang kanyang desisyon. Papa Dudut, tanga na kung tanga pero dala na rin siguro ng labis na pagmamahal ko kay Efren. Kaya tumagal din ng ilang taon ng pagsasama namin kahit na pinagmamalupitan na niya kami ni Lexie. Kaya nga malaki ang pagsisisi ko at kasalanan na rin sa aking anak dahil huli na bago ako nagising sa katotohanan na hindi na magbabago si Efren kung pakitaan namin siya ng kabutihan. Mahal na mahal ko si Lexie at kahit na iniwan kami ng tatay niya, bago pa lamang siya isilang noon, kailanman ay hindi ko sinisisi ang anak ko sa mga maling desisyon ko sa buhay. Para po sa akin ay siyang naging tama sa lahat ng mga pagkakamali ko. Nung nakilala ko siya, si Efren, umasa ako na napunta na ako sa tamang lalaki. Subalit nagkamali ulit ako at masahol pa doon. Nadamay pa nga sa kamalian kong yon ang aking anak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, maswerte ako dahil kasangga ko ng mga panahong yon ang Nanay Esther at ang nakababata kong kapatid na si Aldrin. Walang pagdadalawang isip din nila kaming kinupkop ni Lexie nang umuwi kami sa kanila. Dalawa na lang din naman silang nakatira sa bahay namin dahil matagal nang pumanaw ang tatay ko. Si Aldrin ang sumusuporta sa mga pangangailangan ni nanay lalo na sa mga gamot. Sagot din niya ang pagkain at bills kaya naman alam ko na malaking dagok sa kanya ang pagdagdag naming mag-ina. Kaya nga kinain na rin ako ng hiya dahil walang-wala ako ng mga panahong yon. Nag-aaral din si Lexie kaya naman si Aldrin muna ang sumagot sa baon at gastusin niya sa eskwelahan. Naghanap naman ako ng mapapasukan trabaho pero hindi sapat ang kinikita ko. Doon na ako nag-decide na sumubok na mag-ibang bansa noong nagkaroon ng oportunidad. Buti na lamang at suportado ako ng aking pamilya. Maliban na lang kay Lexie na ayaw akong paalisin sana. Pero tinuloy ko pa rin dahil para naman sa kinabukasan niya ang pagsasakripisyo na mapalayo sa kanya, Papa Dudut. Sinubukan niyo na bang kausapin si Lexie, Aldrin? Kung usap lang ilang beses na namin ginawa ni nanay. Pero matigas ang ulo ng anak mo eh. Hindi ko na alam yung gagawin. Kilala mo ako, mahaba yung pasensya ko pero parang napipiko na ako kay Lexie. Grabe, sobrang sutil. Marunong na rin sumagot sa akin eh, pati nga kay nanay. Ay, ano kayang nangyayari sa batang yun? Lahat naman ng gusto niya pilit nating binibigay sa kanya. Oo, spoiled na masyado kaya hindi ko na rin maintindihan kung bakit ganun yung ugali. Baka naman nababarkada, hindi kaya? Posible kasi may mga araw na halos hindi na umuwi dito sa bahay. Kung umuwi naman, inaabot na madaling araw. Kung saan-saan nga namin hinahanap ni nanay. Alalang-alala na tuloy si nanay. Pasensya na kayo Naisip ko na kasalanan ko ang nangyayari kay Lexie kasi baka kaya nagkakaganyan dahil wala ako sa tabi niya para disiplinahin siya. Pero kailangan niya maintindihan na hindi rin naman madali para sa'yo na magtrabaho dyan at mapalayo sa kanya. Kaya nga Hayaan mo, kami nang bahala sa kanya dito ni nanay. Kahit na pasaway siya, siyempre mahal pa rin naman namin siya at ayaw namin mapahamak. Salamat Aldrin Ang dami ko ng utang sa inyo ni nanay, lalo na sa'yo. Hayaan mo, makakabawi rin ako. Tsaka na yung pagbawi mo ate, unahin mo na lang muna yung pamilya niyo ni Lexie. Tsaka kung pwede, dalas-dalasan mo rin yung tawag para magkausap kayo. Sigurado ako kahit di niya sinasabi, namimiss ka rin nun. Ay, oo nga pasensya ka na kung bihira akong makatawag. Pero sa susunod dadalasan ko na. Sige ate. Ay, maiba tayo. Kumusta ka naman dyan? Kumusta yung trabaho mo? Ayos naman kahit nakakapagod. Huwag mo pa rin pababayaan yung sarili mo, te.
Oo naman, Aldrin. At ikaw din, mag-iingat ka palagi. Oo ate, salamat. Sige na, ibababa ko na itong tawag. Inaantok na rin kasi ako eh. Usap na lang tayo sa susunod. Sige, pakikumusta ako kay Nanay at Lexi. Sige, bye. Arlene. Ay, Sir Kiko, ikaw pala. Oo. Nakita kasi kita na mukhang problemado habang may kausap sa cellphone. Ayos ka lang ba? Ayos lang naman po, pero may problema kasi sa anak ko eh. Oh, Sabi ng kapatid ko, nagre-rebelde na raw. Nahihirapan silang sawayin kasi hindi naman nakikinig sa kanila. Natatakot ako na baka mapano siya pag nagtagal. ganun ba? Maganda siguro kausapin mo ng masinsinan. Yun nga po ang plano ko. Yun din ang sinabi ng kapatid ko. Teka, teenager na ba yung anak mo? Opo. Ganyang edad talaga yung mga mapupusok eh. Pero pwede naman silang supilin at itama ang ugali nila hanggat maaga pa. Basta wag mo lang sukuan bilang magulang at kahit na mahirap dahil nga malayo ka sa kanya, gawin mo lang lahat. Opo, sir. Maraming salamat po. Papadudot, dahil sa binalita ni Aldrin tungkol sa pagrebelde ni Lexi ay hindi ko mapigilang sisihin ang aking sarili. Pakiramdam ko ay pabaya akong nanay dahil hinayaan ko na maging malayo ang loob sa akin ng anak ko. At kahit na gustuhin ko mang umuwi sa Pilipinas para magkasama na kami ay hindi ko naman magawa dahil ayokong bitawan ng oportunidad na meron ako sa Canada. Buti na lamang at nakakausap at napagsusumbungan ko ang aking amo sa trabaho na isa ring Pinoy, si Kiko. Mabait po si Kiko, maunawain lalo na sa mga kababayan niya. Kahit boss namin siya ay pantay-pantay ang tingin niya sa amin. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil handa siyang makinig sa mga kwento ng buhay ko. Kahit na magulo yon, masalimuot at madrama pa. Arlene? Ano yun, sir? Ay, sorry. Kiko pala, Kiko. Ano yun, Kiko? Ikaw lang ba mag-isa rito sa tinutuluyan mo? May kasama ako pero panggabi kasi ang shift niya sa trabaho kaya wala siya rito ngayon. Ganun ba? Buti naman. Bakit mo natanong? Wala naman. Kasi, Arlene, Ano ho yun? may nakapagsabi na ba sa'yo na napakaganda mo kanina? Po? Naku, wala po. Tsaka hindi nga ako nagagandahan sa sarili ko kanina eh. Kaunting ayos lang naman yung ginawa ko at kanina lang ako nag-ayos talaga kasi nga may company dinner tayo. Ganun ba? Mm. Pero siguro, baka pwede mong dalas-dalasan na lang kasi lalong lumilitaw yung ganda mo eh. Sige po. Paano? Salamat kasi nagandahan kayo sa akin. Ganda ka naman talaga eh. Sa katunayan, ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Uy, pwede ba yun? Oo naman. Hindi mo lang siguro napapansin pero pag may pagkakataon na napupunta ako sa floor niyo, kung nasan yung cubicle mo, palagi kitang tinitingnan. Talaga? Kaya pala pakiramdam ko, merong nakatingin sa akin eh. Akala ko minamaligno lang ako. Uy, wala namang maligno rito sa atin, no? Tsaka kung ako man yun, gwapo ko naman palang maligno. Totoo naman din. Na maligno ako o gwapo? Mamili na lang ho kayo kung alin dun. Pagkakuwela ka rin pala, no? Nako, meron din naman akong ganyang side, no? Hindi lang talaga halata kasi ang drama ng kwento ng buhay ko eh. Well, lahat naman tayo may madramang kwento. Mahalaga meron tayo nakakausap, lalo na sa mga katulad nating OFW. Mahirap na malayo sa pamilya tapos susuluhin pa natin yung problema. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa inyo eh. Kasi nakinig kayo sa akin lalo na nung kailangan ko talaga ng makakausap. Napagkikwentuhan ko rin naman yung kasama ko rito sa boarding house pag day off namin pareho. Pero iba pa rin yung nandyan kayo lalo na magkatrabaho tayo. Kaya salamat talaga. Wala yun. Masaya naman ako na nakakatulong ako sa'yo. Basta pag may kailangan ka, may dinadamdam,
Pwede ka magsabi at magkwento sa akin, ha? Nakahanda ako magpayo kung kailangan mo o makinig na lang sa bawat kwento mo. Tatandaan ko yan. Salamat ulit. Arlene, Ano yun, Kiko? pwede ba kitang halikan? Ha? Sobrang ganda mo kasi ngayon tapos tingin ko sobrang lambot din ang labi mo eh. Sige na. Bakit? May magagalit ba? Wala. Walang magagalit, Kiko. Yun naman pala eh. Papa Dudut! May nangyari sa amin ng gabing yon ni Kiko. Pero kinabukasan ay doon na kami natauhan dahil pamilyadong tao ang amo ko. Oo, meron siyang asawa na doon din nakatira kasama niya sa Canada. Subalit aminado siya na ilang taon na rin silang nagkakalabuan. Ako naman ay walang problema dahil single naman ako. Pero hindi pag-ibig ang priority ko sa pag-iibang bansa ko. Bukod doon ay ilang buwan pa lamang ako doon. Hindi pa ako nakakaipon sakaling magkakomplikasyon ng ginawa namin ni Kiko. Ayokong umuwi sa Pilipinas na bigo pero hindi ko naman magawang sawayin ang puso ko na patuloy na mahulog sa amo ko. Si Kiko kasi ang nagsilbi kong takbuhan kapag nagkakaroon ako ng problema sa aking anak. Pakiramdam ko pansamantala akong nakakataka sa responsibilidad ko sa piling ng lalaking nagpaparamdam ng pagmamahal sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagpatuloy ang tagong relasyon namin ni Kiko kahit na pamilyado na siyang tao. Ilang ulit niyang sinabi sa akin na mahal niya ako lalo na pag may nangyayari sa amin sa kama. Pero hindi pa rin niya magawang hiwalayan ang kanyang asawa. Kaya nga unti-unti kong tinatanim sa isipan ko na baka hindi talaga ako kamahal-mahal at kapili-pili na klase ng babae at pinapaasa lamang ako ni Kiko. Nasaktan ako ng husto sa nangyari pero sinosolo ko lamang yon dahil wala naman ako mapagsasabihan. Sigurado kasi ako na kapag nalaman ng pamilya ko sa Pilipinas sa mga ginagawa ko sa Canada ay magagalit sila sa akin ng husto. Baka nga ikahiya pa nila ako. Lalo na ng aking anak na si Lexie. Pero may nangyari na masasabi kong nagpabago ng husto sa buhay ko, Papa Dudut. Christy, may problema ako. Tungkol na naman ba sa anak mo? Sana nga tungkol na lang sa kanya, pero hindi eh. Mas malaking problema pa to kaysa sa pagre-rebelde ni Lexie. Ano ba yun? Kinakabahan naman ako eh. Sabihin mo na sa akin, baka makatulong ako. Christy, buntis ako. Ha? Anong sinabi mo? Paano nangyari yun? Sinong ama? Yung amo ko sa trabaho, si Kiko. Diyos ko, Arlene! Pamilyado na yung amo mo na yun, di ba? Oo nga. At pumayag ka maging kabit niya lang? Ano kasi, hindi na ako nakapag-isip ng tama. Mabait sa akin si Kiko. Nakikinig siya sa mga kwento ko, lalo na pag may problema ako sa anak ko. Nagpapayo siya kaya napalapit na ang loob ko sa kanya. Tsaka nagtiwala ako kay Kiko lalo na sa mga sinabi niya sa akin. Mahal daw niya ako. Paano kanya mamahalin? May asawa nga siya. Matagal na naman daw silang nagkakalabuan. Sabi ni Kiko sa akin, magkasama lang sila sa iisang bubong. Pero parang hindi na mag-asawa ang turingan nila sa isa't isa eh. Hindi na nga sila magkatabi sa kama pag natutulog. Sigurado ka ba na nagsasabi ng totoo yung Kiko na yan? Baka naman inuuto ka lang para makuha ang loob mo, ha? Tsaka, kung totoo man yan, dapat hiwalayan niya na yung asawa niya. Ginawa ba niya?
Hindi pa nga eh. Nalintikan na. Baka tama nga ako. Inuuto ka lang niya tapos ikaw naman nagpauto sa kanya. Ay, Arlene naman! May problema ka na nga sa anak mo sa Pilipinas. Nagdagdag ka pa talaga ng problema rito sa Canada. Oo nga eh. Ewan ko ba naman sa sarili ko? Kaso, wala, nandyan na yan. Alangan namang ipalaglag mo yung magiging anak ninyo ni Kiko, malaki namang kasalanan sa Diyos yun. Tsaka, walang kasalanan yung bata. Pero hindi ko alam ang gagawin, Christy. Naguguluhan ako. Ganito, unahin mong ipaalam kay Kiko na buntis ka. Karapatan niyang malaman na nagbunga ang relasyon niyo. Kiko, Arlene, nasa trabaho tayo. Pwede bang huwag mo akong tawagin ng ganyan? Mamaya may makarinig sa'yo kung ano pa isipin. pasensya na Sir Kiko. Ano, may kailangan ka ba kaya pumunta ka rito sa opisina ko? May sasabihin kasi ako sa'yo. Mahalaga kasi to eh. Sandali lang ha. Basahin ko lang to, baka importante. Sige. Okay. Pwede bang mamaya na lang kung ano man yung sasabihin mo? Ha? Nag-text kasi ang asawa ko. Niyaya niya akong kumain sa labas. Papunta na raw siya rito sa opisina ko kaya pwede bang lumabas ka muna. Ayoko na maabutan kanya rito baka kung ano pang isipin niya. Pero may sasabihin akong Ano ba? importante. Hindi ba makakapaghintay yan? Ayoko masira ang araw ko kung ano man yung sasabihin mo. Kung problema na naman yan, saka na lang, pwede ba? Pakiusap, Arlene. Huwag muna ngayon. Papa Dudut, malungkot ako sa naging trato sa akin ni Kiko at malinaw na wala talaga siyang pagmamahal sa akin. Ginawa lamang niya akong parausan ng mga panahon na hindi sila magkasundo ng kanyang asawa. Nagkataon na madali akong mauto at magtiwala kaya nakuha niya ako ng ganong kabilis. Gusto kong malaman ni Kiko na buntis ako pero natatakot ako sa pwedeng gawin sa amin ang kanyang asawa. Kaya nga pinakiusapan ko si Christy na huwag sasabihin kay Kiko ang kondisyon ko. Kahit na may kaunting inis, sumang-ayon pa rin si Christy at nirespeto ang gusto kong mangyari. Ngunit pinayuhan niya ako na huwag solohin ang problema ko at ipaalam sa pamilya ko sa Pilipinas ang nangyari sa akin para matulungan nila ako. Anak, anong problema? May nangyari ba dyan sa trabaho mo? Ate, ano nangyari sa'yo? Nay, Aldrin, may sasabihin ako sa inyo pero sana makinig muna kayo sa akin ha. Alam kong magagalit kayo sa akin eh. Tatanggapin ko naman kung anong mga sasabihin nyo pero makinig muna kayo sa akin ha. Kinakabahan naman ako sa'yo, Nak. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na sa amin ni Aldrin para naman matulungan ka namin. Ano ba kasi yun, ate? Magsabi ka na kasi. Buntis ako. Ano ka mo? Sino nakabuntis sa'yo, ate? May karelasyon ka ba dyan? Parang wala ka naman nababanggit na may nobyo ka. Hindi ko lang sinabi sa inyo kasi baka kung anong isipin nyo. Pero nagkaroon kami ng lihim na relasyon ng amo ko rito. Si Kiko. Ate Arlene, seryoso ka ba dyan? Pamilyado yun ah. Oo nga. Ko, anak. Ibig sabihin pumayag kang maging kabit. Opo, Nay. Patawarin niyo po ako. Hiyang-hiya po ko sa inyo ni Aldrin. Ate naman, ano ba naman itong pinasok mo?
Kaya nga, sorry. Ano pa ba magagawa ko ng sorry mo? Nandyan na yan. Akala ko pa naman nagbago ka na. Na hindi ka na madaling magpauto sa mga lalaki. Kamali pala ako. Malala pa, nakuha mo talagang pumatol sa may asawa. Eh, ano nang plano mo ngayon, Arlene? Sinabi mo ba sa amo mo na buntis ka? Hindi pa po, Nay. Sinubukan ko kaso mukhang nagkakamabutihan na sila ng asawa niya eh. At natatakot po ako sa pwede niyang gawin sa akin at sa baby ko pag nalaman niya ang totoo. Malamang baka mapahama ka pa niyan kasi pwedeng itanggi ng Kiko na yun na anak niya yung baby na nasa tiyan mo. Ano ba laban mo sa kanya? Amo mo siya. Kaya nga natatakot ako. Hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari sa amin dito ng anak ko. Nalilito ko. Naguguluhan ako kung ipagpapatuloy ko pa ba yung pagbubuntis ko. Ano? Mabuti pa umuwi ka na lang dito sa Pilipinas, nak. Po? Tama si nanay, ate. Dito na lang kayo. Sama-sama na lang tayo dito. Dito mo na lang tayo pagpatuloy ang pagbubuntis mo. Eh paano naman yung kabuhayan ko rito kung uuwi ako dyan sa atin? Nagbukas kami ni nanay na maliit na tindahan dito sa bahay. Kahit papano, nakakatulong sa pang-araw-araw. May trabaho din naman ako. Baka pwedeng dito ka na lang. Tulungan mo na lang si nanay. Tulungan na lang tayo dito kaysa nandyan ka. Tapos, di naman natin sigurado kung anong pwede mangyari sa'yo. Mag-aalala lang kami ng gusto ni nanay sa'yo. Tsaka, namimiss ka na ng anak mo, ate. Miss na miss ka na ni Lexie. Nagkausap nga kami noong nakaraan. Umamin siya na gusto ka raw niya makasama. Kaya umuwi ka na dito. Makinig ka sa kapatid mo, nak. Dito ka na lang. Sama-sama na lang tayo dito. Papadudot hiyang-hiya ako kina nanay at kay Aldrin ng mga panahong yon. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa kanila dahil mas pinili pa rin nila akong unawain. Aminado ako na naging mapusok ako at mahina at isang malaking pagkakamali ang nagawa ko. Kaya pilit ako ngayong nagbabagong buhay para sa aking mga anak. Sa kasalukuyan ay nasa Pilipinas na ako at hindi ko na rin pinaalam kay Kiko na nagbunga ng sanggol ang aming relasyon. Ayoko na kasing magkaroon ng ugnayan sa kanya. Hindi rin niya deserve na makilala ang anak namin. Focus na lamang ako ngayon sa pag-aasikaso sa tindahan na pinundar ni Aldrin para sa pamilya namin. Gayon din ang pagiging nanay sa mga anak ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat. Sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong istasyon. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Arlene. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.